Umalma ang PNP kaugnay ng survey ng SWS o ng Social Weather Stations kung saan lumalabas na maraming Pilipino ang nangangambang maging biktima sila ng EJK o ng extrajudicial killings. Tila kinokondisyon daw kasi ng survey ang isip ng mga tao na maraming EJK sa bansa. Live mula sa Quezon City, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, kagagaling ko lang sa buy-bus operation, sa kalagitnaan ng buy-bus operation at pinag-uusapan yan ng mga kasama kong pulis kanina. At bagaman pinagkikibit balikat na lang nila ito, at sinasabi nila na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Nitong December 2018, nagsagawa ng survey ang Social Weather Stations o SWS kaugnay sa pulso ng masa sa isyu ng extrajudicial killing sa bansa. Ang tanong sa survey, gaano po kayo nangangamba na kayo o sino mang kilala nyo ay maging biktima ng extrajudicial killing o EJK? Sa mahigit 1,400 tinanong, 78% ang nagsabing natatakot silang mabiktima ng EJK. Mas mataas ng 5 puntos kumpara sa naitala noong June 2017. Lumabas din sa survey na 50% ng mga respondent naniniwalang mga mahihirap lamang ang nabibiktima ng EJK. 48% naman ang nagsabing wala itong pinipiling antas sa buhay. 3% lang ang nagsabing mga mayayaman lang ang nabibiktima ng EJK. 12% ng mga tinanong ang nagsabing may kakilala silang biktima nito. Naniniwala naman ang 71% ng respondents na seryoso ang pamahalaan na masolusyonan ang nasabing problema. Kinwestiyon ni PNP Chief Oscar Albayalde ang pagkakagawa ng tanong ng SWS. Hindi raw nakapagtataka na 78% ang natatakot mamatay. Sino ba naman daw ang gustong mamatay? Tila kinokondisyon umano ang isip ng mga tao na maraming EJK sa bansa. Bothers us in a way na parang lumalabas is we are trying to condition the minds of our people na palaging merong alleged na EJK. No? If we'll see, kita natin during the first few months probably of the presidency of President Duterte, talagang bulusok. Dati nang sinabi ng PNP na walang extrajudicial killing sa bansa. Sabi naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi kinukonsinte ng gobyerno ang extrajudicial killings. Wala rin daw itong basbas ng gobyerno. Nauna nang sinabi ng SWS na walang nagkomisyon ng survey at sariling inisyatibo nila ito. Wala pa silang pahayag kaugnay ng sinabi ng PNP. Patuloy naming kinukuha ang kanilang tugon. Sa kabila ng mga batikos sa kampanya kontra droga ng gobyerno, tuloy-tuloy pa rin ang anti-illegal drug operations. Arestado sa Quezon City ang tulak umano na si Dennis Blanca matapos mabilhan ng hinihinalang droga. Arestado rin ang kasamahan niyang si Joseph Muñoz. Bagaman na-recover ang 10 plastic ng shabu at buy-bust money sa 2 sospek, itinanggi nilang tulak sila ng droga. Magamit lang ako. Nagbebenta ka? Hindi. Oo, alam po ako. First time ko lang po ulit gagamit. Bali yung gamit lang nadala ko side mirror sa shop ko lang. Nakakulong na sila ngayon. Sa Bacoor, Cavite, 4 na sospek sa droga ang naaresto sa buy-bust operation. Kinilala ang mga sospek na sina Jerome Canlea, isang nag-awol na pulis, SK Kagawad Eric Navas, professional basketball referee Elino Calara, at ang may-ari ng drug den na si Jason Gilias. Nakuha sa mga sospek ang lampas sa 5 gramo ng hinihinalang sabu at mga drug paraphernalia. Walang pahayag ang mga naarestong sospek. Aabot naman sa 14 million pesos na halaga ng party drugs ang nakuha sa isang condominium unit sa Quezon City. Pinasok ng mga otoridad ang condo unit ng target na si Yvette Tividad. Matapos siyang mabilhan ng 100,000 pisong halaga ng droga. Nakuha roon ang mahigit 3,000 piraso ng ecstasy tablets, 25 litro ng liquid ecstasy, at mahigit 2 kilo ng kush o high-grade marijuana. Arestado si Tividad, nakabilang daw sa malaking sindikato ng droga. Isang kontak sa Amerika na katransaksyon daw niya sa dark web ang nagpapadala sa kanya ng droga kapalit ng cryptocurrency. Sa aming assessment,
Jessica, paulit-ulit na sinasabi ng pulisya no, na magtatrabaho sila, tuloy-tuloy lang yung gagawin nilang pagkasagawa ng buy-bust operation at paghuli sa mga sangkot sa droga. Jessica? Cesar, nakakapagtaka lang kasi napaka-widely reported itong mga nangyayaring anti-drug operations. Tapos ayan nga yung survey, sinasabi na maraming Pilipino natatakot na baka sila na o may kamag-anak sila na baka maging target din itong anti-drug operations. And yet, parang sa mga nakikita natin, katulad ng ibinalita mo ngayon na may buy-bust operation sa Novaliches, tapos meron ding nahuling may na buy-bust operation din somewhere in the south, tapos meron pang condo unit na ni-raid at nakitaan din ng mga party drugs. Parang nakapagtaka lang, hindi ba sila natatakot? Kasi napaka-brazen pa rin itong mga nangyayaring pagdadrugs. Tapos nababalitaan naman natin na pinapatay ang maraming mga biktima, sinasabing nanlaban na lang. Paano ba yun? How do you explain this, Cesar? Okay, Jessica, sa lahat ng mga pagtatanong natin sa mga suspect, iisa lang ang karamihang sagot nila. Ang sinasabi nila dahil sa kahirapan, kailangan na may pangkain. Tinatanong ko nga kung hindi ba kayo natatakot na baka magkaroon ng inkwentro, magkapatayan. Ang sinasabi nila, kailangan talagang mabuhay. Kumbaga pag sumasakit na raw ang tiyan, kailangang punuan. No? Kahit bawal ay gagawin nila at kahit ikamatay. Yung iba sinasabing ganun. Although marami sa mga ito, ang sinasabi nga ay sabi ng pulisya, nakausap natin, gaya nung coverage ko kanina, tumakas yung dalawang yan pero hindi naman pinaputukan ng mga pulis, hindi naman binarel at pinatay ng mga pulis. At meron tayong mga coverage din na yung iba pa nga dyan sa Novaliches, number 5, nasa number 1 sa drug watch list, pero nagkahabulan pa sa bubong pero hindi naman nila pinagbabarel. Ang sinasabi ng pulis dito ay dun sila sa legal. Kung manlalaban, doon lang daw sila lalaban. At kung magkakamatayan, alangan naman daw unahing mamatay ang pulis. So ipagtatanggol lang ng mga pulis yung kanilang sarili. At kailangan nilang ipagpatuloy itong ginagawang buy-bust operation dahil utos ito ng Pangulo. Doon naman sa tanong mo, Jessica, kung takot nga ba, parang ulit-ulit na tanong, ang iisa ang sagot, yun nga, kahirapan. Ang sinasabi ng mga tao, kung hindi naman daw sila naghihirap, hindi na sila magbebenta ng droga. Pero excuse yun, marami naman mga Pilipino, marami mga Pinoy sa ngayon ang nagtatrabaho ng tama at hindi kailangan kumapit sa droga, Jessica. Okay, isa pa sa mga malaking pinagdebatihan, pinag-usapan last week, nung sinabi ni Pangulong Duterte mismo na sa kabila ng napakatinding kampanya kontra droga ng gobyerno, inamin ni Pangulong Duterte mismo na tumaas pa yung bilang ng mga gumagamit ng droga. I think may mga umalma dyan na parang dinispute, 8 million na daw yung serba ng drugs. Parang dinispute ba ng PNP o ng PDEA? Sorry, hindi ko na maalala. Pero I know that some of our authorities they took note of that at sinabi hindi naman. Sa nakikita mo dyan sa mga level ng mga presinto, police station, Cesar, sa pagtansya ng mga nakakausap mong pulis dyan, dumarami ba ang bilang ng mga gumagamit ng droga sa kabila ng matinding kampanya kontra droga ng administrasyong ito? Alam mo, ikinagulat yan, Jessica, ng mga pulis na nako-cover natin. Kasi ako mismo, 3 years ko na rin kino-cover itong buy-bust operation. May mga lugar dito sa Novaliches, kahit dyan sa Batasan Police Station, na dati talamak talaga kahit sa kalye nagbebentahan. Pero kumaunti. At in fact, dati ko nakakahuli sila ng mga 4 million, gaya sa Novaliches Police, nakahuli sila dati ng 4 million. Ngayon, pinakamababa ay 100,000 na lang. Although nakahuli sila nung nakaraang linggo, ng 2.4 million pesos na worth ng shabu, pero dumayo pa sila ng Laguna. So ang sinasabi ng mga pulis na nakakasama natin, marami naman ang natatakot na. In fact, kanina nung pumasok kami sa loob ng isang bahay, nung nabaybas yung isang bahay dito sa San Bartolome, ay takot na takot yung mga nasa loob. Ang iniisip nila baka patayin sila. Pero sinabi ng mga pulis na hindi, dahil hindi naman sila nanlaban, so hinuli lang sila.
ang ikinakasama ng loob ng mga pulis ay yun nga bakit sinasabing hindi daw kumbaga okay yung ginawa nilang trabaho. Samantalang sa street level pa lang, Jessica, ako mismo ay nakikita ko na kumaunti talaga. At mismo yung bilang ng mga shabu na nahuhuli, kung dati bulto-bulto, ngayon nga parang sachet na lang. Kumbaga, marami talaga ang mga Pilipinong sangkot dyan sa pagbebenta ng droga, ang takot na magbenta. Hindi kagaya dati na talagang kahit saan ay pwede kang magbenta, kahit sa palengke, sa mga kalye, pwede kang magbenta. Doon siguro sa sinasabi ng Pangulo na 8 million, na dati ay sinasabi 4 million, parang ito ata, Jessica, yung datos na ibinigay dati. Kumbaga, hindi pa, yun ay parang ballpark lang, parang hindi pa nila pina-finalize kung ano yung talagang bilang ng sangkot sa droga dito sa Pilipinas. Siguro ngayon ay yung binigay na bagong data sa Pangulo, ayun na yung masasabing yun na talaga ang bilang. Kumbaga, pinag-aralan naman ito ng PNP. Basta ang sinasabi ng PNP, kung ano yung nilabas nilang data dati, yun pa rin yun. At dagdag pa ni NCRPO Chief Guillermo Eleazar, Jessica, na bumaba yung bilang ng mga namamatay. In fact, noong 2016 ay kung isusuma natin, Jessica, sa loob ng 3 taon, 2016 hanggang ngayon, ay umabot ng 71,800 or almost 72,000 yung mga naaresto. Pero versus yung bilang ng mga namatay ay nasa 1,200 lang. Every year daw, according to PNP, ay bumababa ng 2%. Kung dating 2016, 6% ang bilang ng mga namamatay, dyan sa mga total na 78,000 na yan, naging 4% ng 2017, naging 2% ng 2018. So ang sinasabi ng PNP, maayos ang palakad nila sa ginagawa nilang buy-bust operation at sa iba pang operasyon ng PNP, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.